Masakit po nakakasakit sa dibdib. Buti ka pa siguro, araw-araw kayo mag-Starbucks. I don't care kung susuka ng milyon itong mga kumpanyang ito. So be it. Dole na naman. Dole. Sa pagkatagal-tagal ng panahon po kasi, aping-api na po yung mga magagawa natin. Yan ang sinasabi ko, the rich become richer, the poor become poorer. Ang pinakamasaklap dyan, yung mga mayaman, dahil sa pang-api sa mga mahirap. Hindi ba masakit po yun? Like one lady I talked to, she was making 400 pesos a day. And she's been in that company for 1 year. Just imagine, 400 pesos a day. This is in the Kamanaba area. Naiyak nga siya At meron pang 370 pesos sa alamagan. 370 pesos. Dahil casual. Hindi niyo po nasasapul yun. Masakit po nakakasakit sa dibdib. Naiyak ako. After that inspection I did, pag uwi ko naiyak ako sa sakyan. I pity the workers, especially their family. May mga pinapaaral po ito. May mga pinapagamot, may nagbabayad ng rent. Wala na. Kaya you know what happened? I'll give you a lecture, Director Mirasol. Kaya karamihan sakit ng mga mahirap, kidney, cancer, diabetes, high blood. Why? Because the only thing that they can afford is cup of noodles. Puro noodles, sardinas. Yun ang kaya nila ma-afford Kasi hindi sila pwede bumili ng manok. Magkano 1 kilo ng manok? Isang araw na sweldo nila. Kung 350 ka o 400, hindi mo na kaya. Hindi nga nila kaya magbuli ng kape sa Starbucks kasi kape sa Starbucks, 275, tama? 300 lang sweldo niya. Di pag binili niya, 25 na may iwan sa kanya. I mean, buti ka pa siguro, araw-araw kayo mag-Starbucks, ma'am. Come on, ma'am. Tell your people to do their job. Because if not, I'll raise hell. Pagdating sa budget hearing, magkakaroon ng fireworks. I promise you that. Nandito po yung TESDA. Is TESDA present here? Hi, TESDA. And your name po, ma'am? Good afternoon, Mr. Chair. I am Maria Linda Andrade from the Planning Office po. Ma'am Andrade. Ma'am, paki-explain sa amin yung apprenticeship program ng TESDA wherein a company can be given a permission to give below minimum wage to a trainee. Tama? Ano po yung proseso na yun? Opo, Mr. Chair. So in short po, Mr. Chair, the company registers their program, the apprenticeship program po sa TESDA, and actually sa district office po for this matter. Pag nakarehistro po sila, binibigyan po sila ng certificate of program registration to offer the apprenticeship program. Of course, they have to comply with the requirements po, including po yung kanilang yung pagkakakilanlan sa kanilang kumpanya. May training plan po yan. Meron pong agreement with the apprentice, the company, and TESDA po. Okay. And yun po. Tapos bibigyan po sila ng registration certificate, Mr. Chair. Pero anong klaseng mga position ang pinapayagang maiko-cover ng apprenticeship program? What are these positions? Job positions, Apo. job descriptions? Mr. Chair, meron po kaming yung mga training regulations po namin. So lahat po ng training regulations po ay apprenticeable po. Lahat. Opo, I thought Mr. sa Chair. definition ng apprenticeship program ng TESDA, yun yung mga highly skilled, Yes, position. Mr. Chair. Opo, highly skilled. opo, Mr. Chair. Okay. So, ibig sabihin, hindi pwede yung mga nagbabalot lang dyan ng mga chichirya. Yung mga nagsisegregate lang. Hindi naman, you don't need skills for that, right? So, these kinds of position should not be covered by the apprenticeship program. Am I right? Correct, Mr. Chair. Okay. And give me a list of companies that were given permit by TESDA
to implement the apprenticeship program. TESDA. We have. Oh, thank you. We already have this. 54. Now, Dole na naman. Dole. Check nyo. Pag nag-check kayo from now on, dala-dala nyo itong galing sa TESDA at saka yung galing sa National Wage Productivity Council, dalawa yon, at ibabangga nyo doon sa mga papeles na makikita nyo sa kanila. As simple as that. At marami kayong mapapasara or marami kayong mapa-flag down. And I assure you that. Ako nga, dami ko na flag down. Sa pool lahat. Halos lahat. Halos lahat. Nagpapa-implement ng pakyawan na di na supposed to. Meron pa nagpapa-implement ng apprenticeship program. When I called the NC National Wage Productivity Commission, and thank you at mabilis kayong sumagot, napag-alaman ko na wala. So dapat yun, nasa sapul po ninyo yun. And I'm talking about big company, a big company. It's a big, huge company, corporation. At hindi po na-inspect ng alipores ninyo. Don't tell me. Kung sari-sari po store yan, maintindihan ko kasi sobra namang mapapansin pa yun. Anyway, this I promise the workers in their name na lahat ng nalugi na sweldo nila dahil sila it's either casual pa rin kahit na 1 year na because they're below minimum wage dahil sinasabing trainee sila ng TESDA na hindi naman at dahil sila ay pinasok sa pakyawan na hindi naman pala authorized. I want a refund or what we call back wage. Gusto kong maibalik, Dole, up to the last single centavo. I don't care kung susuka ng milyon ito mga kumpanyang ito. So be it. Kasi halimbawa, sabi ko sa pakyawan, 700, 12, 13 hours. Meron pa 18 hours pakyawan at 1,000. 18 hours, 1,000. Gusto ko po masingil yung back wage ng mga yon. At least para nagbangko na lang yung mga pobre natin magagawa. And I'm dead serious about this.